Next question, how do you know when you're truly in love? Kapag yung kunwari parang na-mention lang yung pangalan na inikinig. Hello, my name is Vonga Debenza from Out of Context at nga... Ako nga pala si Noriel from Out of Context. Nandito tayo ngayon sa UST at ang ating pag-usapan ngayon ay about sa love. Ako nga po pala si Noriel from Out of Context. Ano po pangalan? Marcus. Manuel. I'm Jobby. Mark. Sophia po. Ross. Irish. Bernard Joshua Mejia. Hi, I'm Near. At Near, how do you differentiate between love and infatuation? Okay, so when we say infatuation, it's like you just like someone, like very shallow lang siya. Like you just like someone, you don't care like very deep. But when we say we love someone, we care for them like in a very deep manner. Like kung anong ginagawa nila, kung anong like ano yung needs nila, ano yung wants nila, parang ganyan. Parang binibigyan natin ng importance yung mga ganong bagay. Siguro para sa akin yung love more on feelings, tas yung infatuation is may feelings din naman pero meron din physicality ka na. Yung interest niya sa isa, gano'n. Pwede yung physical or pwede rin feelings yung interest niya. For me, yung infatuation kasi is merong physical attraction pero hindi siya ganun kalalim as love. When sinabi kasi nating love is it's like unconditional. So wala siyang condition na crush ko siya kasi pogi siya, ganun. Pag love, pag tinamaan ka talaga. Kaya love is unconditional. Love is like a feeling, but infatuation for me is panandalian lang, di ba? Ang love kasi, mawifeel mo siya ng matagal, inner mode, outmost personal experiences. Kasi infatuation, ano lang yan eh, like mabilisan lang na hindi mo agad mawifeel na love yun. Siguro yung love, it goes deeper, it answers the question why. Pero yung infatuation parang mabilis mawala kasi pag tinanong ka why, may masasagot ka. Pero yung how, may masasagot ka rin. Pero yung when, hanggang kailan. Kasi yung love, ano siya eh, parang through hardships and like sa fun times kailangan mahal mo yung tao or bagay na ginagawa. Infatuation po, like, naiisip mo lang po siya lagi na gusto mo yung idea na nandyan siya sa'yo, pero hindi siya ganun ka-deep. Like, kasi kapag love po, gagawin mo ang lahat para sa isang tao. And, kahit masasaktan ka, okay lang kasi mahal mo siya. So, ganun po. Ang infatuation, ano siya? Pag naisip mo yung, pag infatuation, parang meron ka pa ring naiisip na mga bakit. Pag love mo na, wala ka nang naiisip na bakit. For me, yung infatuation kasi parang it's a mababaw level pa lang. Hindi siya yung ganun ka, sa love kasi, masyado siyang deep. Yung tipong willing kang mag-risk, gano'n. Compared doon sa infatuation na parang meron ka lang hinahangaan mo lang yung isang tao, while yung love parang andun yung na willing ka talaga na mag-risk and baguhin yung sarili mo para dun sa tao. Next question po, how do you know when you're truly in love? Siguro pag alam mo yung parang magaan ka na sa kanya, gano'n. Like lahat nagagawa mo na, lahat open, tapos napapakita mo yung buong pagkatao. Based from experience, nagagawa ko yung mga bagay na kinaka-cringe ko, gano'n, na hindi ko akalain na magagawa ko sa isang tao. Na dun mo talaga makakuha na pagmahal mo ang isang tao, it can conquer us all. Kahit kahit mahirap, kahit imposible, lahat magagawa natin para sa taong mahal natin. You can basically say that you cannot define what is if you really love someone or something like that, but you just can feel it. Mafe-feel mo lang siya, but you will know na pag nakita mo yung tao or like nakakausap mo yung tao, masasabi mo na, ay, mahal ko to, ay, infatuated ako dito, ganyan. Kasi when we say like, you really love someone, you care for them, you prioritize them, you give importance to whatever they think or whatever their opinions are in certain things. So, ganyan. On my own opinion, Yes. Siguro para sa akin kasi nung na-meet ko yung partner ko, hindi ko siya na-feel agad. Na-feel ko lang nung
nagkaroon kami ng away na which almost led to a breakup. Tapos parang nung una, away-away, pero nung napag-decide na namin na pag-usapan, ganon, doon ko nalaman na okay, mahal ko siya, gusto ko magstay, gusto ko na siya lang yung mahal ko forever. Kapag kaya mong gawin lahat para sa kanya. Like, kahit ikaw yung masaktan sa relasyon na yon, or kung meron man kayo, kahit masaktan ka, okay lang. Committed ka sa ginagawa mo tsaka sincere lahat ng bagay. For me, gagawin lahat. And enable to love me back. Siguro pag kilala mo na siya ng buo, tas kikilalanin mo siya ng mabuti, yung gusto niya, sa ayaw niya, tsaka tatartuhin mo siya ng maayos, yun lang. Pag yung pagbabago mo is dahilan ng taong yun. Parang yung taong yun, siya yung nagiging mo para maging positive ka sa buhay. Yung mga dati mong di ginagawa, nagagawa mo na siya. Siguro, para sa akin, kapag truly in love na yung tipong lahat ng bagay, ay lahat ng imperfections parang handa mo na rin i-accept ka na doon sa tao. Yes. Parang yun yung different, parang in love ako doon sa tao kapag yung tipong imperfection niya parang na rin sa kanya, asset na rin para sa kanya. Out of context, anong totoo mong pangalan? Francis, Jeyun, Jeyun, Manuel. Kuya Francis, how do you differentiate between love and infatuation? ewan ko ba? nun? Hindi, pre. Base sa binigay niya impormasyon. Yung love kasi, parang kikilalanin mo yung buong tao na pagkabuo. Di ba, par? Tama ba? Tama. Infatuation. Kumbaga par, nasa ka lang, nasa surface lang yung alam mo, tas Experience mo, hindi yung Anong pagkinagkaiba? yung pagkaiba, kumbaga par, yung infatuation nasa surface lang. Yung love tangina nasa loob buo, para alam mo yung buong pagkatao, alam mo yung parang, mga gusto niya, alam mo yung mga ayaw at gusto niyo par. The difference is that, the most deep, in simple words, in simple words, yung infatuation surface level lang, yung love deeper na siya. Next question. How do you know when you're truly in love? Kapag yung kunwari par, na-mention lang yung pangalan na hinihinig. Shoutout nga pala kay Simet, kay Davenport, kay Adrian Giao, kay JP Catan Jr. Shoutout nga pala sa jowa ko. I love you so much.